Aalamin pa ng gobyerno kung magkano ang ibabawas sa pump price ng diesel, gasolina at kerosene kasabay ng suspension ng excise tax. Pero aabutin pa ito ng 15 araw, kaya hindi pa mararamdaman ng mga motorista ang tapyas sa petrolyo. May umaarangkadang balita si Naomi Tiburcio. 15 araw pa ang itatagal bago maging epektibo ang suspensyon ng excise tax na pinirmahan kagabi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ito kasi ang nakasaad sa Article 2 ng Civil Code. Sa loob ng 15 araw, tutukuyin din kung magkano ibabawas sa pump price ng petrolyo. At doon po sa 15 days na grace period, ito po ay nakakapagbigay sa kanila ng pagkakataon kung sila ay ano ang maaari nilang gawin. At ito pong 15-day grace period, ang maaari lamang pong magpabago nito ay ang Kongreso. So wala po sa kamayan ng ating Pangulo. Sa susunod na linggo, magsasagawa ng special meeting ang Interagency Development Budget Coordination Committee kaugnay dito. Sa panayam ng DZMM Radyo Patrol sa Istrenta, sinabi ng dating kalihim ng Department of Finance na si Roberto De Ocampo na hindi dapat tuluyang alisin ang excise tax sa langis pero bawasan lang ito. Dapat din ani ang tutukan na pababain ang presyo ng diesel. Yung pagbaba ay dapat mas konti sa produktong mas kaya ng mga mayayaman at mas malaki ang pagbawas sa mga produktong mas kailangan ng mga mahihirap. Para makaagapay sa mga nangangailangan, ayon sa Malacanang, pag-aaralan din nila ang subsidy sa mga consumer di lamang sa mga nasa transport sector. Pero tinutulan naman ng DOE ang ilang suhestyon na maglagay ng price cap sa petrolyo para hindi na ito tuluyang tumaas. Ang direction namin is to control yung profiteering, yung sobrang ang abuse. Now, if you put a cap and we determine just a cap na ganun lang, hanggang dyan lang kayo. Halimbawa, sabihin natin, hanggang 100 lang kayo. Baka mawalan tayo ng gas station at wala na mag-i-import. Nanindigan naman ang DOE na walang krisis sa supply ng langis sa bansa. Ngayong araw nasa 1 milyong bariles ng buffer stock ng langis ang na-order ng Philippine National Oil Company. So far po, steady pa naman yung supply natin. Way beyond the 15-day minimum requirement. Actually, triple pa nga eh. Kahit ganyan yung numbers natin, we are still not stopping, no? Kaya hindi ko na consider na crisis in terms of supply because we have avoided so far naman yung crisis level. Ako si Naomi Tiburcio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.